Magandang araw mga bata. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa ligtas sa paggawa ng abonong organiko. Ako po ang Teacher Lani. Mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MELCs, natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Nasusunod ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggagawa ng abonong organiko. Ang paghahalaman ay nangangailangan ng sapat na atensyon at oras upang makamit ang minimithing tagumpay. Hindi biro ang pag-aalaga ng mga pananim dahil ito ay nangangailangan ng wasto at sapat na sustansya upang makapamunga ng marami. Mahalagang isaalang-alang ang kaalaman sa tamang paggawa ng mga abonong organiko na maaaring gamitin upang makatulong sa pagpapalago ng mga halamang gulay. Ang paggamit ng organikong abono ay nakatutulong sa mga magsasaka upang makatipid sa gastos at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Bagamat maraming mga abonong di-organiko ang mabibili sa mga pamilihan, ngunit iminumungkahi ang paggamit ng organiko dahil ito ay mas ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalikasan. Sa paghahalaman, hindi lamang ang mga pananim na gulay ang dapat alagaan. Kailangang malusog at ligtas din ang mga nangangasiwa dito. Dapat matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng paggawa. Gaya ng isang sikat na kasabihang, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ay ganoon din dapat ang tinitiyak habang nagtatrabaho. Dahil ang lahat ng makukuha sa paghahalaman ay mababaliwala kung ang mga ito ay mapupunta lamang sa pagpapagamot. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga bagay na dapat isaalang-alang upang maiwasan ang aksidente o pagkakasakit habang ginagawa ang abonong organiko para sa pagpapataba ng mga pananim. Narito ang mga sumusunod na mga pamantayan na dapat sundin. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos ang kondisyon. Ikalawa, tiyaking angkop ang mga kasangkapang gagamitin sa paggawa ng abonong organiko. Ikatlo, gumamit ng personal protective equipment o PPE, gaya ng guwantes, mask, bota, plastik na pampatong sa damit at kasuotang may mahabang mangga sa paggawa ng abonong organiko. Ikaapat, gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo kung sa labas gagawin ang gawain, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Ikalima, iwasan ang pagkakamot o kaya'y pagkukusot ng mga mata habang ginagawa ang abonong organiko. Ikaanim, maging maingat sa pagtapak sa basang lugar upang di madulas. Ikapito, sa pagbubuhat ng mabibigat, tiyaking balanse ang hinahawakan. Ikawalo, maglaan ng maayos na lalagyan para sa ginawang abonong organiko. Ikasyam, hugasang mabuti at itago ang mga kasangkapang ginamit sa permanenteng lugar upang hindi ito masira at makaaksidente. At ikasampu, pagkatapos ng paggawa, maghugas ng kamay at maligo. Para sa iyong gawain sa pagkatuto, isa, punan ang bawat patlang ng tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Mahalagang gumamit ng blank,
sa pagpapataba ng mga halamang gulay. Ikalawa, ang paggamit ng blank o PPE ay malaking tulong upang maiwasan ang anumang aksidente sa paggawa. Ikatlo, huwag kalimutang maghugas ng at maligo pagkatapos gumawa ng abonong organiko. Ikaapat, tiyaking nasa maayos na kondisyon ang lahat ng mga nagagamitin sa paggawa ng abono. At ikalima, gumamit ng o anumang pantakip sa ulo kung sa labas gagawin ang gawain, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. At para sa iyong ikalawang gawain, ito ang panuto. Ipaliwanag ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon sa ibaba. Isulat ang iyong mga kasagutan sa iyong sagutang papel. Unang bilang, nagbubungkal ka ng lupa gamit ang asarol. Napansin mo na maluwag na ang bakal nito. Ano ang maaari mong gawin? Ikalawang bilang, habang nagbubukal ka ng lupa, naramdaman mo ang hapdi sa iyong balat dulot ng sikat ng araw. Ano ang maaari mong gawin upang maibsan ang epekto ng init ng araw? Ikatlong bilang, naramdaman mong nangangati ang paligid ng iyong mata habang gumagawa ka ng abonong organiko sa iyong mata dulot ng iyong pawis. Ano ang gagawin mo? Ikaapat, napansin mong nahulog ang asarol na ginamit mo sa kanyang kinalalagyan. Ano ang maaari mong gawin? Ikalima, napuno na ang baldeng pinaglalagyan ng mga nabubulok na bagay sa iyong kusina. Kung kaya, binuhat mo ito upang ilipat na ang mga nabubulok na bagay sa compost pit sa inyong bakuran. Napansin mong tabingi ang balde at natatapon ang mga balat ng prutas at gulay. Ano ang gagawin mo? Maraming salamat! Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.